Kahit yung pinakamasipag, darating talaga sa point na mapapagod tayo kung hindi na natin alam bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin. And that is why it's really important to not just know and understand why we do such things, but bakit natin ito ginawa at para kanino natin ito ginagawa. So, madami ang gumagawa ng mga bagay just to fill the emptiness they have within. 'Di ba? Like, sa pag-aaral, kailangan maging top student ako para ma-proud si mama and si papa. Sa trabaho, dapat ako yung always first na dumating sa work para mayroong benefits or incentives na plus points sa manager. Mga ganon, di ba? Na minsan, kinaiinitan ka ng mga kasamahan mo dahil iniisip na nasipsip ka or something like that. And doon nagsisimula na yung mga away, no? Thinking if this emptiness will be filled by something, their life will be complete. And that is why wala tayong contentment sa life natin dahil lagi tayong nag-a-achieve ng mga bagay para ma-feel kung ano talaga yung emptiness na meron tayo. But our identity must not be rooted into something but into someone. Hindi siya into something na ano yung gagawin ko, but para kanino ko ito ginagawa. Doon dapat nakaroot yung ating identity. And so, our identity must be rooted first in being created in God's image. No, if we really understand this, malalaman natin and mauunawaan natin bakit tayo nandito. Because even our answer to this call na nandito tayo is God's answer for us. Na tayo ay sumangguni kung ano yung sinagot natin kung ano yung tawag sa atin ng Panginoon. Dahil nga, di ba? Many are called, but few are chosen. And that being chosen is not dahil kayo yung pinili ng Panginoon, but because you chose Him. Pinili nyo na maparito dahil iniisip niyo that this will benefit you spiritually. Hindi lang siya about physically or mentally, but this activity or this gathering that we have here is more on our spiritual lives, no? So, sinasabi nga sa Genesis 1:27, so God created man in His own image. Alam niyo ba kung ano yung image na sinasabi dito? Ano yung ibig sabihin ng image dito? His character. Tayo ay ginawa ng Panginoon in His own image, in His own character, na nais niya na tayo ay maging reflection din niya sa bawat taong masasalamuhan natin. And even with the people around us, especially our family, no? Na tayo ay maging panalangin. We must understand our identity. Why we are here. Kasi kung confused tayo, if hindi natin alam kung sino ako, sino ka? Ano ba? Yung mga ganong katanungan, sino ka? Kung hindi mo alam sino ka, kung ikaw ay nag-iisa. Sino ka sa loob ng iyong mga kapamilya? Kung kasama mo ang pamilya mo, sino ka? Ikaw ba yung tahimik na tao? Ikaw ba yung maingay? Ikaw ba yung laging nagbibigay ng saya? At sino ka kung ikaw na lang yung nag-iisa? Ganon ka pa rin ba? Masayahin ka pa rin ba? Or opposite na character yung napapakita natin? So, it really matters kung ano yung identity natin. Who created us and to what purpose? No? Kung sino yung gumawa sa atin. When we really understand God in our life, kung sino siya sa buhay natin, kung ano siya sa buhay natin, mas mauunawaan natin kung bakit tayo nandito. And we will really understand our purpose. And it will be easy for us to do things kasi alam natin kung para kanino natin ginagawa ito. So tulad ng ginawa natin or yung message kaninang morning no, sa devotional natin, na tayo ay may role na ginagampanan. Ano nga tayo sa kwentong ito? It's either tayo yung bida or tayo yung kontrabida. Have you read our scripts? Binasa na ba natin yung mga scripts natin sa story na ito? Or we're just extra? Na-passer lang tayo? Extra lang? Stuntman lang? Support lang? No, we must be the bida. No? We must be the bida in this story. So that is our first identity, no? Dapat nating malaman kung saan nakaroot yung identity natin. First is to being created in God's image. And next is being loved and chosen. Pag alam natin
na yung identity natin, yung person natin, kung sino tayo is rooted and being, na alam natin na tayo ay love. Di ba sinabi kanina kung ano tayo? That we are loved and we are chosen. Sino dito yung laging gumagawa ng way para ma-validate yung sinasabi ng mga tao? Sino dito yung gumagawa ng mga ways na kahit hindi yun ikaw, pero ginagawa mo para maging in ka sa isang grupo? Bakit kuya? Pakinggan natin si kuya. Bakit kuya? Bakit mo yun ginagawa? Ako ang game mo kay ngita akong way kay para makakuha na akong inuubong sa siya ba. Okay. Abi ko sa mga groups. Okay. Right way naman pala. No? So, minsan kasi, especially sa mga kabataan, kailangan nilang, di ba, may mga news ngayon na yung mga hazing sa mga fraternities, ganun, ginagawa nila so that they can just fit in the group. Pero in the end, hindi pa rin sila nagiging masaya because it's empty, it's in vain. Hindi siya nagbibigay ng contentment or completeness sa buhay natin. So, sino dito yung nag-fake sa sarili nila? No? Sino dito yung fake? You fake yourself na hindi yan ikaw. But because that's the rule or that's the norm of the group that you are in, you need to fake yourselves, no? Sino dito? I hope wala. Meron, Chay? Madami? Dami. Oh no, kung sa account pa, dami account. Hindi ikaw yon pero ginagamit mo yon to fake yourself. So, kailangan talaga nating malaman and that we really need to understand that we are loved. We are already loved and we are chosen. Hindi natin kailangan ng validation ng mga tao in order for us to be accepted. As long as we understand that we are God's property, that we are His, both from creation and redemption, tayo ay makakapagpatuloy sa journey natin because we don't need other people's approval or validation, no? Ano nga ang sabi sa scripture? Sinasabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think toward you." Alam ng Panginoon kung anong iniisip niya toward you. No? Sometimes struggle tayo na ano ba ang dapat kong gawin para ganito yung maging path ko? Ano yung dapat kong gawin para accepted ako sa society? Ano yung dapat kong gawin para maging proud sa akin yung mga magulang ko? But even if gawin natin lahat ng bagay para mag-validate sa kung ano yung sinasabi ng mga tao, pero empty pa rin yung hearts natin because God is not there, because we don't know that we are loved and already chosen, hindi tayo magkakaroon ng satisfaction. We will continue to find ways para maging fit tayo sa kung ano yung nasa paligid natin, no? And that is why we need to understand that God has already His plans for us. He has His thoughts towards us. Hindi siya evil, but thoughts of peace and not of evil. Hindi siya to give you unexpected ways tulad ng sinasabi ng mga tao na people tend to give promises pero in the end, nabobroken yung promises. But sinasabi diyan that He gives us unexpected end, no? Yun yung end ng story. And that is the story that God wants us all to have. But the choice is ours. Tayo pa rin yung pipili kung anong script yung kukunin natin, kung anong role ang kukunin natin in this in the last story, no? So, I hope na pipiliin talaga natin kung ano yung tama at kung ano yung makakabuti sa atin. And next is, ano nga yung our identity must be rooted. Saan nga una dapat ma-rooted? First is, in the image of God. That we are created in God's image. And next is, that we are already loved. That we are being loved and chosen. And lastly, being called to reflect Christ's character. Dahil once we understood na yung pagkatao natin, na tayo ay created in God's image, it will be impossible for us to do things na hindi magbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Tama ba? No, di ba? And also, if alam natin na tayo ay loved and chosen, na tayo ay mahal, at tayo ay pinili,
it's impossible for us to keep chasing people or circumstances na mapagod lang tayo, na hindi lang tayo magkakaroon ng satisfaction. And also, we are called to reflect Christ's character. Now, once we have these characteristics, once we have this identity in us, it will be easy for us to reflect Christ's character sa mga tao na nasa paligid natin. Sinasabi nga sa 2 Corinthians 3:18, "But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the image from glory to glory." No? As we continue to behold our Savior, as we continue to look up, no? Doon sa Creator and doon sa Author and Finisher of our faith, we will be changed, no? Kahit pa sabihin natin na it's impossible for me to change kasi ganito na ako, no? Once we have this mind na ganito na ako, so it will be impossible for me to change, then we will really never change. Hindi talaga tayo magkakaroon ng pagbabago sa sarili natin. But once we know na kaya tayong baguhin ng Panginoon, then it will be easy for us unfolds from there. Doon magsisimula yung purpose natin once we met Jesus in our lives. So there are many stories in the Bible kung saan hindi nila alam at first kung ano yung purpose nila. But when they met Jesus, doon nila nakita yung purpose nila at doon nag-unfold yung buhay nila. Just like the woman with the issue of blood. So before she met Jesus, she suffered blood for 12 years, no? And then she socially isolated herself and she was ceremonially unclean. Gamay kaayo, no? No, she was ceremonially unclean. Kasi 'di ba, ang blood is yun yung sin. So in their past life or dun sa culture nila, pag ikaw ay unclean, then you are sinner or ikaw ay hindi accepted sa society. So she kept herself isolated. And then after she encountered Jesus, and that can be found in Mark 5:25, she received healing. Natanggap niya yung healing. And then, she was publicly declared by Jesus as daughter. Now she found her purpose. Nakita niya kung ano siya, and her purpose shifted from silent suffering. Dahil di ba for 12 years, hindi madali ang mag-suffer for 12 years. Kahit nga 1 week lang siguro or 1 month, di ba nahihirapan na tayo? But how about her? 12 years she suffered alone, no? So her purpose shifted from silent suffering to living testimony of faith. Doon niya nakita na yung suffering niya was made or naging purpose yun or naging daan yun upang makita niya na maging living testimony siya sa mga taong naroroon sa kanyang paligid. And then we also have the story of the Samaritan woman na kung saan before she met Jesus, she lived in shame and isolation, no? She had a complicated past or dahil siya ay mayroong multiple relationship. Na nung tinanong siya, where is your husband? But sinabi niyang husband dahil wala siyang totoong husband dahil marami siyang relationship in the past. And also, she was alone sa mga bagay, sa pagkuha ng tubig doon sa well, lagi siyang mag-isa dahil nga takot siya na i-bully ba? Kumbaga, i-bully ng mga tao. But after she met Jesus, she realized that He was the Messiah, and immediately she went back to her town and brought many people to Christ. No? Nung nalaman niya and yung nakita niya, she believed that Jesus was the Messiah kasi alam ni Jesus yung nangyayari sa buhay niya, then she became a messenger. No? Tinawag niya yung mga tao dun sa community niya, and she brought them to Jesus. So her purpose shifted from hiding to evangelizing to her community. And also we have Mary Magdalene, no? Alam naman natin yung story ni Mary Magdalene, that before she met Jesus, she was oppressed, no? Dahil she was being possessed with 7 demons. And also, dahil siya ay being possessed, yung mga nakapaligid sa kanyang mga tao, she was being misunderstood, and likely she was rejected, broken, and without clear direction. Kasi 'di ba kahit nga tayo ay kinukutya lang kahit isang
negative lang na sinasabi sa atin, di ba minsan nag-a-affect din ito sa atin at yun yung nagbibigay sa atin ng reflection kung sino tayo. Dahil mini-mirror natin yung mga sarili natin sa kung ano yung identity or kung ano yung definition ng mga tao sa atin. And then, when she met Jesus, she was healed and restored. She became a devoted follower and was the first to witness and announce Christ's resurrection. Her purpose shifted from brokenness to messenger of hope. So kahit kahit kung ano-ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, if we really find ourselves first in Christ, when we meet Christ first, then we will really find our purpose. And doon tayo magsisimula sa kung ano yung pwede nating gawin at kung papaano tayo magagamit ng Panginoon. So these women didn't start with clarity. Even them, no? Hindi sila nagsimula na mayroong clarity, na ito yung purpose ko, ito yung life ko. They had pain, they had brokenness, they were broken, and they had broken past. But one encounter with Jesus brought their identity. It gave them healing, direction, and purpose. So before what you do, no, bago natin isipin kung ano yung gagawin ko or ano ba yung dapat kong gawin, God cares about who you're becoming. Hindi talaga siya sa performance natin. Ito yung to-do list ko na dapat kong gawin para maging accepted ako. But God wants to have a relationship with us. Yung relationship na intimate, na gusto niya na magkaroon ang bawat isa sa atin. So before tayo mag-isip, what must I do in order to be saved? We must first have that vital connection with the Lord and ask ourselves, ano yung gusto ng Panginoon sa akin? Sino siya? Sino ako sa mata ng Panginoon? So we must go back to our identity in Christ and not to the identity that this world is giving up. Now, we are loser, we are nothing, we are not enough, but we are loved, we are chosen, we are accepted in the beloved, we are forgiven, kung ano man yung mga kasalanan natin, we are perfect in the sight of God, no? Tayo ay perfectly beautiful sa mata ng Panginoon. So as a youth, dahil itong series na ito ay about sa youth, so as a youth, God wants us, and God will be, we can glorify God, no? First, by choosing integrity even when no one sees. Sino dito yung gumagawa ng mabuti para lang makita ng mga tao na mabuti yung ginagawa? Diba? No? I pray na lahat tayo gumagawa kahit walang nakakakita natin sa atin, not because we want a reward, not because we want praises, but because we are doing it for the Lord. Na kahit walang nakakita sa atin, kahit walang nagre-recognize sa atin, kahit walang nag-a-applause sa atin, kahit walang pumapalakpak sa atin, but because we have God's approval in us, tayo ay gumagawa ng mabuti. And that is integrity. And then, we must guard our thoughts, words, and actions to glorify God, no? Ito yung mga bagay na kailangan talaga nating mapanalunan lagi. Kasi ito yung laging tinitest ng enemy. Ito yung laging tinitempt ng enemy sa atin. Yung thoughts natin. Na hindi lang tayo pinansin ng barkada natin or hindi lang tayo pinansin ng kaibigan natin, iniisip na agad natin na anong kaguluhan yan, boys? Ang saya-saya nyo, no? So, we need to guard our thoughts. Boys, you need to guard your thoughts so that the enemy will not use you na ma-distract din yung ibang nakikinig. And also, we need to understand our purpose. And that is why we really need to understand bakit tayo nandito. Kasi if we are just here for just the fact or mere enjoyment lang, aalis pa rin tayo dito na empty. Hindi pa rin tayo mabibless. Hindi pa rin tayo magiging mag-grow spiritually. And God wants us to grow spiritually. No? So we need to guard all the avenues that we have para hindi tayo magamit ng enemy as decoy na maging distraction tayo sa ibang nasa-strive, no? Na
pakinig. So, and also we need to grow our relationship with Him daily. No? Kailangan talaga nating magkaroon ng vital connection with the Lord in order for us to have that focus, in order for us to have that yung mind ba na magbibigay lang talaga ng glory sa Panginoon. And that is why we are being admonished in Ecclesiastes 12 verse 1, "Remember now thy Creator in the days of thy youth." Ano ba yung ginagawa natin as young people? No? Na tayo ay mapapaalalahanan na pag tayo ay dumating sa point na tayo ay tumanda, are we going to remember our memories or recall our memories and will have that praise God, nagamit ko yung youth ko sa kaluwalhatian ng Panginoon? Or will you have that resentment dahil hindi natin nagamit sa tama at hindi natin nagamit sa angkop na pamamaraan yung pagiging youth natin? So we need to remember, no, our Creator in these days, especially with our young people, because this activity is really for our young people, na kayo talaga ay magkaroon ng another strength, another tawag dito, yung kumbaga sword ba, ma-charge kayo ulit dahil after the vacation, hindi namin alam kung ano yung magiging plans ninyo. That is why kayo ay tinanong kanina kung ano yung purpose ninyo sa life. Kung ano yung magiging goal na naman ninyo. Kasi hindi namin kayo mahahawakan all the time. You have your own choices in life. And we pray na yung magiging choices nyo ay magbibigay ng glory sa Panginoon at magdadala sa inyo sa tamang landas. No? "Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them." And then you also need to use your gift, even they seem small, no? Kahit yung gift mo ay ang pag-smile lang sa mga taong dumarating dito. Kahit yung gift mo ay pag-shake hands sa mga tao. Kahit yung gift mo ay ang pagkanta. Kahit yung gift mo ay ang pag-ayos ng upuan. Lahat ng gift na meron tayo, no matter how we think na small lang ito, hindi to siya tulad ng iba na marunong mag-speak, marunong magbigay or memorize lahat ng Bible verses. No, it's not about the big things, no? Yun yung sinasabi dito, purpose is not always big. It's faithful. Are we faithful in the little things that we do? Are we faithful in the least that we do? Or andun yung murmuring spirit natin, andun yung pagkukwenta natin na ako na lang lagi, ako. No? So, it's not about the big things na kung sino yung laging nasa front, yun yung laging parang ina-applause. It's not about that. But how faithful are we in doing the duties that we have? And that is why sa last text, no, sinasabi sa last verse, last slide, sa Luke 16:10, "He that is faithful in that which is least is faithful also in much." If doon tayo nakafocus sa mga bagay na meron yung iba, na bakit siya mayroong ganito, or example, sa mga physical things, or sa physical na blessing, bakit siya may laptop, bakit siya may iPhone, bakit siya may ganyan, diyan nagsisimula yung envy, diyan nagsisimula yung desire na dapat magkaroon din ako niyan. And when you don't understand kung bakit sila nagkakaroon ng mga bagay na wala ka, and you have that heart of envy, you have that heart of jealousy, diyan magsisimula yung evil path natin. Bakit? Dahil gusto natin ng instant agad na answer sa gusto natin. But God doesn't give us that things na parang magic lang. We need to understand, am I faithful na kahit Android yung phone ko, inaalagaan ko ba ng maayos? Na kahit ito yung meron ako, pinapahalagahan ko ba ito? Ginagamit ko ba ito sa tamang gawain? Or am I just destroying myself with the things that I have? Kasi kung hindi tayo faithful sa maliliit na bagay na meron tayo, then it will be impossible for us to be faithful in the things na malalaki na. Kasi hindi natin yan kayang i-handle. And that is God. God is telling us that we must be faithful in which is least, so that we also will be given much responsibilities na magiging blessing din siya, hindi lang para sa atin, but also for others. And our daily choice, no, simula sa pagising natin, kanina sinabi na yung mga house rules natin, kung anong oras tayo gigising, kung ano yung mga activities natin,
and we have the choice, no? Are we going to wake up early tomorrow? Magsisimula ba tayo na wake up tomorrow early para maka-join sa devotional? Or we'll choose na antok pa ako, so matutulog muna ako. Pagod ako, so matutulog ako. No? Our daily choice is equal to our purpose in action. So doon magsisimula yung purpose natin once we know kung saan ba talaga rooted yung identity natin, kung saan rooted yung self natin. And if we understand that we are enough in the sight of God, if we understand our worth in the sight of God, then doon magsisimula na magkakaroon tayo ng purpose for our good and for the glory of God. So I hope and I pray that with this little time that we have, maisip talaga natin kung ano tayo sa mata ng Panginoon at kung ano yung gusto natin maging in these last days. Are we going to be the forerunner before Christ comes again? Or tayo yung magbibigay ng persecution sa mga kapatiran natin na susunod sa Panginoon? Dahil dalawa lang naman yung babalikan ng Panginoon. It's not about the religion that we have. Hindi siya about Catholic ka, Adventist ka, or ano ka. But it's about good or bad. It's about, and even in the last days, it's about the good and good, no? Magiging good and good siya dahil yung magiging motive nun is ano yung nasa heart natin. Is it Christ or self? Is it Christ's righteousness or our own righteousness? So the choice is ours. So I pray that each one of us will continually be blessed as we continue na magstay sa lugar na ito, and we'll also continue to pray for one another talaga, especially with our young people. No? Pag-pray natin na ang bawat isa ay maging panalangin, maging blessing, at magkaroon tayo ng unity in this camp. So once again, good morning and God bless us all.